Magiging ama ka na ulit. Si Bella ay mukhang nahihiya at nasa sabik. Ah, hahaha, hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, may pang-apat na anak na agad Farish, Kyle, Fenling, ano ang susunod? Anak o babae? Asawa, salamat. Niyakap ni Lance si Bella at sinabing mukhang nahihiya si Bella. Isang araw. Third kuya, pumanda ka, ilang araw na lang, umalis ka na. Aalis. Para saan? Kalokohan, pumunta ka sa Great Martial Empire Dynasty at makinig sa lecture ng malakas na lalaki. Sinampal ni Lance ang kanyang ulo, halos nakalimutan na niya ito. Siya ay nag-apply 9 na buwan na ang nakakaraan. Bumaba na ang utos na pumasok sa kabisera, may 3 puwang ang pamilya namin para sa iyo, Jinyu, at sa anak kong si Dwayne. Okay, kailan tayo aalis? Sa 2 araw, 3 buwan na ang lecture. Mabuti. Third brother, sana ay magkaroon ka ng pagbabago sa oras na ito kapag pumasok ka sa kabisera upang makinig sa mga malalakas na lecture. Sana nga. Pagkalipas ng 2 araw, sina Lance, Jinyu, at Dwayne, silang 3 ay handa nang umalis. Kuya, umasa sa iyo ang pamilya. Sabi ni Lance. Huwag kang mag-alala, kasama ako dito, magiging maayos ang pamilya Jingyan, ngunit kayo, ang pagpasok sa imperial na lungsod ay pambihira, dapat mong tandaan na hindi ka dapat magdulot ng gulo, dapat kang maging maingat sa bawat hakbang at huwag makasakit sa iba. Dahil sa imperial na lungsod, lahat ng tao ay may napakasamang background, at kung hindi ka mag-iingat, mamamatay ka sa ibang bansa. Mataimtim na bilin ni Yusef. Naku kuya, huwag kang mag-alala, tsaka sa pangalawang kapatid, matanda at magaling, walang mangyayari. Sinabi rin ni Yusef, pangatlong kapatid, aking anak na si Dwayne, sa pagkakataong ito ay nasa kabisera kasama ka, bagaman ang kanyang edad ay mas matanda kaysa sa iyo, ngunit ang kanyang lakas ay bahagyang mahina, na tumuntong sa maagang yugto ng peak ascension sa loob ng ilang taon. Kapag ang mid-stage intentions ay hindi man lang naramdaman, kailangan mong mag-ingat ng higit at ang pangalawang kapatid ko, kahit na mas naramdaman niya ang intensyon sa kalagitnaan ng yugto kaysa sa iyo, ngunit ang kanyang lakas ay malayo sa iyo. Ngumiti si Lance, hindi na kailangang magsabi ng mas magalang ni kuya, naiintindihan ng ikatlong kapatid. Dagdag pa ni Yusef, at mag-ingat sa isa pang tao. Sino? Tanong ni Lance. Hilda, dating pamilya ng Poseidon. Hilda. Nako, pag-isipan mo. Narinig ko na noon na si Hilda ay engaged sa isang medyo makapangyarihang tao sa Imperial City, at sa pagkakataong ito, sa pagbagsak ng si God family, tiyak na papasok si Hilda sa kabisera, kaya mag-ingat. Manam. Tumingin si Lance kay Bella na 2 buwan ng buntis, si Lance ay napuno ng pag-aatubili. Bella, sa pagkakataong ito, 3 buwan sa kabisera para sa isang lecture, kasama ang daan pabalik-balik, natatakot ako na aabutin ng 7 o 8 buwan bago bumalik, nanginganak ka, hindi ako kahit na sigurado na ito ay nasa tabi mo, ako. Si Lance ay napuno ng pagkakasala, at hindi ko alam kung ito ay ilusyon ni Lance, ngunit palaging parang ang mukha ni Bella, sa kanyang alaala, ay nagsimulang mamulat. Unti-unting lumabo na para bang malapit na siyang mawala, natakot si Lance sa pakiramdam na ito. Marahil, masyado siyang nag-aalala. Ngumiti si Bella, ayos lang, siguraduhing babalik ng ligtas, ako at ang sanggol, naghihintay sa iyo. Manam. Hinalikan ni Lance si Bella, pagkatapos ay sinabi sa kanyang tiyan, anak, magpakabait ka at hintayin mo ako. Nagpatuloy si Lance. Si Jinyu at Dwayne ay nakaupo sa isang itim na jaw, habang si Lance, nakaupo sa likod ng Little Fire, kinuha pa rin ni Lance ang Little Fire para umalis. Tulad ng para sa Little Black, nagkaroon siya ng isang anak at medyo hindi magagamit. Pangalawa kapatid, ito. Gaano katagal ang paglalakbay sa Great Martial Imperial City? Tanong ni Lance. Sinabi ni Jinyu, higit sa 3 buwan kung ito ay mas mabagal, higit sa 2 buwan kung ito ay mas mabilis, ngunit na budget namin ng maayos ang aming oras mula sa simula, kaya mayroon kaming 3 buwan upang dahan-dahang maglakbay patungo sa Great Martial Royal City. Hindi ko alam kung maibabalik ko pa ba ang panahon kapag nanganak na ang Bella ko, alam ng Diyos kung bakit ako pupunta sa lecture na ito, pangalawang kapatid, pwede bang tumigil na ako? Third brother, bihira lang ang lecture,
maaring wala kahit isa sa loob ng 10 taon, tsaka lahat ng lectures ay ikinwento ng mga makapangyarihang tao sa late peak level, siguradong napakalaki ng significance nito sa improvement natin, masasabi ko. Na ang pakikinig sa 3 buwang lektura ay maihahambing sa pagkain ng isang 10,000 taong gulang na kakaibang hayop, iniisip mo ito sa iyong sarili, nararapat bang sumuko? Sayang ang iyong isuko ang mga lektura para lamang manganak kasama ang iyong asawa. At saka, baka makabalik ka pa sa nakaraan. Sige, pupunta ako sa lecture. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2.5 buwan. Si Lance, silang tatlo, ay hindi nagmamadaling pumunta sa Great Marshall Royal City, dumaan sa maraming lugar sa daan, nagpapahinga kapag sila ay pagod at kumakain kapag sila ay gutom. Third kapatid, Golden Top, malapit na tayong pumasok sa Great Marshall Royal City, cheer up. Good. Medyo kinakabahan din si Lance. Dumating na ang Great Marshall Imperial City, napakaraming tao, at bago pa man makarating sa Great Marshall Imperial City, naramdaman na ni Lance ang invisible pressure mula sa Great Marshall Imperial City, na para bang lahat ng tao sa mundo ay gagapang. Sa ilalim ng pressure na ito. Pagdating, sa wakas ay nakita ni Lance ang mga tarangkahan ng Great Marshall Royal City, ang mga tarangkahan ay napakalaki, na umaabot ng 10,000 metro, ang plaka ng bato sa pasukan ng lungsod ay nagsabi, ang Great Marshall Royal City, sa ilalim ng stone plaque, doon. Ay higit sa 100 tarangkahan para mapasok, sinuman ay dapat pumasok sa pamamagitan ng mga tarangkahan, walang paglukso, o kung hindi, pumatay ng walang kapatawaran. Tumigil ka. Napatigil ang tatlo ni Lance sa isa sa mga gate, ang mga gwardya na hamarang sa kanila ay mga gwardya mula sa unang yugto ng Deng Feng, at ang bilang ng mga bantay dito ay hindi marami, ngunit hindi maisip ni Lance na lumaban. Sa loob-loob niya, parang may supremo na nakatingin at nakatitig sa lahat ng tao sa lugar na ito. Si Jinyu ay abala sa paglabas ng utos at sinabing, "Hello, papasok tayo sa kabisera para makinig ng lecture, pakitanong kung paano tayo pupunta." Pinatunayan ng gwardya ang pagiging tunay ng kautusan at sinabi, pagpasok sa kabisera upang makinig sa lektura, mangyaring pumasok sa 78 na tarangkahan ng lungsod. Okay, salamat. Dumating si Lance sa 78 na gate ng lungsod, lumabas na ang bawat gate, pagkapasok sa Imperial City, ay pumunta sa ibang lugar na nagpapakita kung gaano kalaki ang Imperial City. Pagkatapos na makapasok sa Imperial City, walang trespassing ang pinapayagan, kung hindi, ikaw ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Oo. Sa wakas ay nakapasok na ang tatlo ni Lance sa Imperial City at natagpuan ang lokasyon ng lecture, ang Great Marshall Empire State Academy. Dahil may kalahating buwan pa bago ang oras ng lecture, ang tatlong tauhan ni Lance ay unang nakahanap ng isang ina matutuluyan malapit sa National Academy, at kapag nagsimula na ang araw ng lecture, maaari silang pumasok upang makinig sa lecture kasama ang kanilang mga utos. Buhay na buhay ang ina pinasukan nilang tatlo dahil halos lahat sila ay mga tao sa iba't ibang panig ng mundo na dumating para makinig sa lecture. Narinig mo ba, ang malakas na lalaki na nagbibigay ng lecture sa pagkakataong ito ay ang sikat na senior na si Yovan ng Great Marshall Empire, si Yovan, ngunit ang Great Marshall Empire, isa sa 10 pinakamalakas na Panginoon . Wow! Hindi ba tayo yumaman yan? Kalokohan, na-develop ng husto. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nakikinig sa lecture na ito? Magkano? 100,000. Wow damn! Ang dami. Kalokohan, ang buong Great Marshall Empire kung gaano karaming mga tao sa mga unang yugto ng Peak Ascension. Hehe, sana after listening to the lecture, may makuha ako. Kung meron man o wala ay depende sa talent ng individual, may mga tao, after listening to a 3-month lecture, can comprehend the mid-stage state of mind 5 times, some even more, it's up to all, hahaha. 1332. Si Lance ay nakaupo sa inn, nakikinig sa mga taong nakapaligid sa kanya na nag-uusap, sa tamang panahon para matuto patungkol sa lecture. Maya-maya lang, may pumasok na lalaki sa entrance ng inn. Nakilala ni Lance ang taong iyon sa isang sulyap. Si Jinyu ay abala sa pagtatanong, "Third brother, kilala mo ba ang taong iyon?" Ikinuyom ni Lance ang magkabilang kamao niya at sinabing, "Yuan Jia ang pangalan niya, sinundan niya ulit ako dati, tiyak na hindi siya mapaghihiwalay sa pagkalipol ng pamilya ko."
Tama, ang lalaking pumasok mula sa pasukan ng inn sa sandaling ito ay ang parehong tao na nanguna sa isang grupo ng mga tao sa mga ilog at lawa na iyon upang hanapin ang Fish of Leakage noong hindi pa dumarating si Lance. Sa Great Martial Empire, ang tao ng Dengfeng Realm. Sa kabutihang palad, sa oras na iyon, ginamit ni Lance ang machine treasure chest na mayroon siya noong bata pa siya para linlangin ang nakaraan, kung hindi malalaman ang kahihinatnan. Oras, ang lalaking iyon ng Peak Ascending Realm, na nagngangalang Yuan Jia, ay 70 taong gulang at may anak na 30 taong gulang, ang anak na iyon ay pinatay na ni Lance. Pinayuhan ni Jinyu, third brother, huwag maging impulsive ngayon, itong lalaking nagngangalang Yuan Jia, bagamat nasa early stage pa lang siya ng Peak Deng, madali lang siyang patayin, pero sa tingin ko, minor character lang siya. Naiintindihan ko. Nakarelax ang nakakuyong na kamao ni Lance. Noong una, ang Yuan Jia na ito ay napakalakas kaya hindi siya kayang pantayan ni Lance, ngunit ngayon, sa harap ni Lance, maaari siyang patayin sa isang galaw. Marahil itong si Yuan Jia, na hindi kailanman pinangarap na ang isang mahinang Zhangxi perfection ilang taon na ang nakalipas, ay maaari na ngayong pumatay sa kanya sa ilang segundo. Nakapasok si Yuan Jia sa inn at pumasok sa isang private room. Aalamin ni Lance ang misteryo ng kanyang pinagmulan, kaya malamang na kailangan niyang magsimula sa kanya. Second kuya, upo muna kayo dito, I'll go check it out. Third brother, mag-ingat ka, ito naman ang Imperial City. Gagawin ko. Maingat na nilapitan ni Lance ang pribadong silid. Hindi alam ni Lance kung sino ang nakaupo sa pribadong silid na ito, mayroon bang mga napakalakas, kaya't si Lance ay nagpanggap lamang na siya ay dumaan at dahan daw ang lumakad palabas ng pribadong silid, hindi ng ahas na huminto upang walang makakita. Kahit ano. Sa kabutihang palad, ang soundproofing ng pribadong silid na ito ay napakahirap, at kahit na dumaan lang si Lance sa pintuan, nakarinig pa rin siya ng ilang salita. Haha, Kuya Yuan Jia, kailangan mo ring makinig sa lecture ni Yovan. Tumawa ang isang lalaki at sinabi. Sinabi ng isa pang lalaki, kalokohan, si Yovan ay isa sa 10 pinakamalakas na Panginoon, at bukod pa, si Yovan ay may kakaibang relasyon sa kanyang tiyuhin. Sabi ni Yuan Jia, sige, huwag niyo lang akong pagtawanan. Hehe, Kuya Yuan Jia, the last time you made a merit, I guess you didn't fail to gain benefits. What merit nakakahanap lang ng sirang dibdib. Nakaraan na si Lance. Nang marinig ni Lance na binanggit nila ang dibdib na gumagawa ng merito, nag-alinlangan si Lance na ito ay tungkol sa kaba ng kayamanan ng makina na iyon. Natukso si Lance na gamitin ang 1,000 miles voice transmission technique para mag-eavesdrop, ngunit sumuko si Lance sa ideyang iyon, kung sakaling may mga eksperto sa loob kahit na hindi sila eksperto, baka mahanap nila ito. Bumalik si Lance sa kanyang mesa. Third kuya, may nakuha ka ba? Hindi, narinig ko lang na makikinig din si Yuan Jia sa lecture at mukhang may magandang relasyon si Yuan Jia kay Yovan. Si Yovan ay isa sa 10 pinakamalakas na Panginoon at siya ay may mababaw na relasyon sa kanya kaya tila mayroon kang isang pambihirang kaaway. Lance. Isang nguso, gaano man ako kalakas, isang araw ay kailangan kong patayin ang aking kaaway sa dugo. Third brother, kung natuklasan ka ng Yuan Jia na iyon ngayon, makikilala ka pa ba niya? I think you need to disguise yourself a bit. Bueno, talagang kailangan na itago ito, kung hindi, kakaiba kung hindi siya maghinala kapag nakita niyang nakapasok na ako sa Peak Ascension sa loob lamang ng ilang taon. Gayunpaman, naalala ni Lance na noong sila ay dumating upang hanapin siya, sinabi nila sa lahat ng mga malalakas ng sekta na ang taong hinahanap niya ay maaaring napakatalino. Kaya naman, hindi maaaring hayaan ni Lance na makilala siya ni Yuan Jia ngayon. Third brother, napakaraming may kakayahang tao sa Imperial City na ito, baka hindi mo maitago ang ilang tao sa pamamagitan lamang ng pagsusuot ng simulation mask, sa tingin ko, dapat mong matutunan ang disguise technique. Pero, saan ko hahanapin ang sikreto ng pagbabalat kayo? Haha, third brother, natural lang na may dahilan kung bakit iminumungkahi kung pag-aralan mo ito. Sa totoo lang, magaling ako sa disguise technique. Sabi ni Jinyu. No way. Pangalawa kuya, marunong ka pang mag-disguise art. Sa oras na ito, ngumiti si Dwayne, Senior Tang, noong bata pa ang pangalawang tiyuhin ko,
kilala siya bilang Master of Facelift, isa siyang sikat na Master of Disguise sa Golden Thread City. Tumawa si Jinyu, noong bata pa ako, para habulin ang isang babae, ngunit sa kasamaang palad, katamtaman ang hitsura ko, kaya't sumamba ako sa isang master at natuto ako ng sining ng pagbabalat kayo, binago ko ang aking mukha sa isang napakagwapong tao. Maya-maya, hinabol ko nga siya, pero hindi ko naman tunay na mukha ang disguise, at hindi magandang mag-disguise ng matagal, kaya nung ipinanganak ang bata, hindi na ako magbalat kayo, and by then, it was huli na para malaman ng asawa ko ang katotohanan. Hahaha pangalawa kuya, hindi ko ine-expect na ganito pala ka-interessant ang kwento mo pangalawa kuya, tapos guguluhin kita para turuan ako ng art of disguise. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid sa inn, natutunan ni Lance ang disguise technique mula kay Jinyu. Sinabi ni Jinyu, pangalawang kapatid, kailangan kong sabihin sa iyo ng maaga ang diskarte sa pagbabalat kayo na itinuro ko sa iyo ay hayaan kang kontrolin ang muscular contraction ng iyong mukha upang makamit mo ang epekto ng pagbabalat kayo, ang epektong ito ay hindi madaling makilala. Ngunit ito ay limitado, halimbawa, maaari ka lamang magpalit ng 4 o 5 hugis ng mukha kung pipilitin mo ang iyong sarili, lalo na kung sino ang gusto mo. Hindi bale, kailangan lang hindi ako kilalanin. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-aaral, malayang nag-apply si Lance. Tumingin si Lance sa salamin at pinaliit at pinalawak ang ilan sa mga kalamnan ng mukha, at hindi nagtagal, ang hitsura ni Lance ay naging ganap na iba, tanging ang mga mata lamang ang pareho, ngunit ang mga mata ay maaaring magkaila, at ang boses ay maaaring magbago sa sarili nitong. Si Lance ay naging isang pangit na lalaki na mukhang bansa. Makalipas ang kalahating buwan, nagsimula ang lecture, at pumasok si Lance sa National Academy at nagsimulang makinig sa lecture. Sa isang malaking parisukat ng National Academy na may 100,000 katao, mayroong isang tahimik na madla na nakikinig sa isang malakas na tao sa huling bahagi ng tuktok ng Dengfeng na nagsasalita tungkol sa paraan ng martial arts. Kailangang sabihin na si Yoven ay talagang isang malakas na tao, at nadama ni Lance na talagang gantimpala pagkatapos makinig sa isang araw na lecture. Sa unang gabi, muling naramdaman ni Lance ang layunin ng gitnang yugto ng Peak Ascension. Patuloy na nakinig si Lance at bumalik sa gabi para sa tahimik na pag-unawa. Sa isang kisap mata, 1 buwan na ang lumipas. Sa buwang ito, 3 beses na naramdaman ni Lance ang mid-stage state of mind, na nangangahulugang 4 na beses nang naramdaman ni Lance ang mid-stage state of mind. Third brother, masyado kang malakas, kung magpapatuloy ka sa ganito, natatakot ako na mauna ka sa akin ng isang hakbang papunta sa gitnang yugto ng Peak Ascension hangang sabi ni Jinyu. Ngumiti si Lance, pangalawang kapatid, habang tumatagal, mas mahirap, alam mo iyon. Tinanong ni Lance si Dwayne, may natamo ka ba sa buwang ito? 1333. Mamantong hininga ang Golden Dome, walang maipapakita. Labis na nanlumo si Dwayne, nakikinig din sa lecture, naramdaman ni Lance ang mid-stage intent ng 3 beses sa 1 buwan, at wala siyang reaksyon. Ano ang isang tao kumpara sa isang lalaki, siya ay galit na galit. Tinapik lang ni Lance ang kanyang balikat at sinabing cheer up. Ang lecture ay tumagal ng 3 buwan, umaasa si Lance na sa pagtatapos ng 3 buwan, mauunawaan na niya ang mid-stage intent kahit man lang 8 beses, kung saan, malapit na siyang maabot ang mid-stage peak. Talagang nasasabik si Lance na isipin ang tungkol sa pag-abot sa gitnang rurok sa murang edad. Sa 2 buwan, ganap na isinantabi ni Lance ang anumang bagay dahil seryoso siyang nakikinig sa mga lektura araw-araw. Sa pagtatapos ng lecture sa 2 buwan, nakaramdam si Lance ng 3 pang mood. Sa ngayon, naiintindihan na ni Lance ang kabuoang 7 mid-peak na intensyon. Oo, 7 beses, may 3 pang natitira, maaari akong tumapak sa mid-peak ascension, yay. Tuwang-tuwa si Lance. Ngayon sa pagtatapos ng lektura, na tinanong ni Yoven ang 100,000 katao doon na nakaunawa sa layunin sa kalagitnaan ng yugto ng higit sa 5 beses sa 2 buwang ito. Sa oras na iyon, 3 tao lamang ang nagtaas ng kanilang mga kamay. Hindi itinaas ni Lance ang kanyang kamay. Eksaktong 5 beses na tauhan ng 3 taong nagtaas ng kamay. Si Lance, sa kabilang banda, ay nakaintindi ng 6 na beses. Kung itinaas ni Lance ang kanyang kamay sa oras na iyon, natatakot ako na ito ay agad na nakakuha ng atensyon sa 100,000 katao. Sinabi ni Yoven sa 3 tao na nagtaas ng kanilang mga kamay, napakagaling ninyo.
Para kay Jinyu, hindi pa rin niya naiintindihan ang huling layunin, habang si Dwayne, mas malala pa, ay wala pa kahit isang beses. Sa buhay ni Dwayne, napakahirap para sa kanya na humakbang sa gitna ng kanyang tuktok. Nagsimula ang huling buwan ng mga lecture. Si Lance ay nakikinig pa rin ng mabuti. Sadyang karamihan sa nilalaman ay ang narinig niya sa nakaraang 2 buwan at wala nang mas kapaki-pakinabang na mga pahiwatig na sasabihin. Kaya, ang lecture noong nakaraang buwan, para kay Lance, napakalaki ng kita, lahat ay napakaliit, at tiyak na may mga reserbasyon si Jovan. Pagkatapos ng lahat, sino mang malakas na tao, kung hindi ang kanilang sariling mga miyembro ng pamilya, ay hindi nais na ang iba ay maging matatag ka. Sa huling buwan ng mga lektura, isang beses lang naintindihan ni Lance ang ideya. Sa madaling salita, pagkaraan ng 3 buwan, 7 beses nang naintindihan ni Lance ang kabuuan, at sa pagdagdag ng nauna, 8 beses na niyang naintindihan ang mid-stage intent. Si Jinyu at Dwayne naman ay nanatiling ganoon. Nagtapos ng ganito ang 3 buwang lecture. Umupo si Lance at silang 3 sa inn para kumain, at bukas, aalis na sila para bumalik sa Golden Silk City. Pangatlo kapatid, ikaw ang pinakamalaking panalo, pagkatapos ng 3 buwan ng lecture, 7 beses mo nang naintindihan, ikaw ngayon, 2 beses pa lang ang layo sa gitnang yugto ng peak ascension, tiyak na tatakbo ka na sa gitna. Yugto ng peak ascension na mas maaga kaysa sa akin. Medyo maasim na sabi ni Jinyu. Pangalawa kuya, wag kang mabalisa, maya-maya lang, tsaka may 2 beses pa ako, hindi ko alam kung kailan ko kaya, this time buti na lang nagrab ko ang pagkakataon ng lecture. Kung hindi, kailangan kong magpumiglas ng hindi bababa sa isa pang 10 taon upang makarating sa puntong ito. Sige, itigil mo na yan, nagmamadali ka na umuwi bukas. Manam. Si Lance ay bumalik sa kanyang silid sa inn at nakatulog ng maayos ngayong gabi, siya ay nagmamadaling umuwi bukas at sana ay makauwi sa oras upang ipanganak si Bella. Matutulog na sana si Lance nang bigla niyang napansin ang isang taong nakaupo sa sulok ng kanyang silid. Nagulat si Lance, hindi man lang napansin ni Lance na may tao sa sulok ng kwarto, sigurado si Lance na walang laman ang sulok nang pumasok siya sa kwarto, ibig sabihin ay kakapasok lang ng tao. At hindi ito napansin ni Lance kahit kaunti. Ikaw, sino ka? Si Lance ay abala sa pagtatanong, napakahusay na tao, hindi na kailangang isipin ni Lance ang tungkol dito at alam niya na hindi siya katugma sa taong ito, ngunit hindi siya pinatay ng taong ito. Kaagad, kaya hindi siya dapat maging kaaway. Tumawa ang matandang iyon, Junior, ang ganda ng pangunawa. Sino ka ba? Gayunpaman, ang tandang iyon ay hindi sumagot kay Lance at nagpatuloy sa pagtawa, Junior, sa lahat ng taong nakikinig sa lecture sa pagkakataong ito, ang iyong talento ang pinakanamumukod tangi. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Junior, sa tingin mo ba talaga na ang layunin ng Great Martial Empire sa lahat ng problema upang magsagawa ng lecture ay upang mapabuti kayong mga tao? O ano? Kinabahan si Lance, at biglang naisip ni Lance kung ito ay isang pagsasabuatan ng Great Martial Empire. Huwag kang kabahan, kahit na hindi ito kasing simple ng tila, ang Great Martial Empire ay walang intensyon na saktan ka. Ang Great Martial Empire ay nagdaraos ng lecture, ngunit ito ay para lamang makadiscover ng mga henyo. Sabi ng matanda. Kung gayon, ano? Hanapin ang henyo at patayin ito. Maingat na tanong ni Lance. Tama ang hula mo, patayin mo. Biglang nanlamig ang tingin ng matanda. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, muling tumawa ang matanda, kung hindi ako mali, ang 3 tao na nagtaas ng kanilang mga kamay noong nakaraang buwan ay patay na sa sandaling ito. Anong ibig mong sabihin? Sige, hindi nakita kukulitin, ngunit sa nakalipas na 50 taon, ang Great Martial Empire ay nagsasagawa ng lecture o pagsasanay kada ilang taon na may layuning makatuklas ng mga henyo at pagkatapos ay patayin sila. Ang layunin ng paggawa nito ay upang patatagin ang pamumuno ng Imperial Family ng Great Martial Empire. Ikaw, sa kabilang banda, ay sapat na matalino upang hindi ipakita ang iyong talento, kung hindi, patay ka sa sandaling ito. Ikaw, paano mo nalaman? Gulat na tanong ni Lance. Huwag mo akong tanungin kung paano ko nalaman, ngayon sagutin mo kung ano man ang itatanong ko sa iyo, at kung ang sagot mo, kung hindi ito nasiyahan sa akin, pagkatapos ay papatayin kita ngayong gabi.
Unang tanong, ano sa tingin mo ang gawin ng Great Marshall Royal Family na pumatay ng mga henyo? Tanong ng matanda. Sinabi ni Lance, nakakatakot ako na ang Great Marshall Royal Family ay gumamit ng gayong mga taktika upang patatagin ang kanilang pamumuno. Ito ay lubhang kasuklam-suklam, bagamat maaari talaga nitong pigilan ang paglaki ng ilang mga henyo, ngunit, sa madaling salita, ako, galit na galit ako. Ikalawang tanong, ano sa tingin mo ang Yuan clan ng Great Marshall Empire ngayon? Ang pamilyang Yuan. Maaaring ang Imperial Family ng Great Marshall Empire ngayon ay ang Yuan clan. Nagmulat ng mata ang matanda, are you faking this? None of this. I'm sorry, ako talaga ang unang nakaalam, pero wala akong kahit katiting na pagmamahal sa angkan ng Yuan, at sasabihin ko ito kahit napatayin mo ako. Hahaha, sigurado ka bang galing ka sa pagsasalita? Maniwala ka man o hindi, Senior, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung sino ka at bakit mo ako hinahanap. Ang sabi ng matanda, hindi ko sasabihin sa iyo kung sino ako, tatanungin kita ngayon kung payag ka bang sumali sa organisasyong Lonely Soul. Ang Lonely Soul Organization. Kailangan mo lang akong sagutin. Medyo nanlumo si Lance na may biglang tumakbo at hiniling sa kanya na sumali sa ilang magulo na organisasyon, ngunit may pagpipilian ba si Lance? Kung sinabi ni Lance na hindi, tiyak na papatayin ng matandang ito ang isang tao. 1334. Kusang loob. Bakit payag? Tinitigan ng matandang lalaki ang mga mata ni Lance at nagtanong na parang maaaring mapatay si Lance kapag sumagot siya sa kanyang sama ng loob. Sa kasamaang palad, si Lance ay isang matalinong tao at mula sa tono ng boses ng matanda, alam na niya na ang matanda ay naiinis sa Great Marshall Empire. Sinabi ni Lance, dahil hindi ako nasisiyahan sa Great Marshall Empire, ang Yuan clan, at sinadya nilang nagtakda ng mga bitag para pumatay ng mga henyo na nagpapalamig sa akin. Hahabuti pumasa ka tapos simula ngayon member ka na ng Lonely Soul Organization, ang codename mo ay Bullhead. Oh. Sige, Bullhead, ipakita mo ang tunay mong kulay. Ano? Huwag kang magkunwari, alam kong gumagamit ka ng disguise, ganitong level ng pagbabalat kayo, sa tingin mo kaya mong lokohin ang mga mata ko. Kung gusto mo talagang matuto, tuturuan kita ng teknik ng 10 beses na mas matalino kaysa sa disguise na ginagawa mo. Ngayon. Dahil siya ay natuklasan na, si Lance ay walang pagpipilian kundi ihayag ang kanyang tunay na mukha. Matapos makita ang totoong mukha ni Lance, tumango ang matanda na may bahagyang ngiti at sinabing, not bad, to my surprise, you're very handsome looking, it seems that you're suitable for one thing. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ay uuwi ako bukas, ang aking manugang ay nangginganak sa loob ng ilang buwan at natatakot ako na hindi ako makakarating, sabi ni Lance. Anak, hindi ka makakabalik hanggat hindi ko sinasabi. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Kunin mo muna ito, huwag kang mag-alala, hindi ka papatayin nito, ito ay isang bagay lamang upang matiyak ang iyong katapatan sa Lone Soul Organization. Senior, pinipilit mo ako. May choice ka pa ba? Kung iuulat ko ang impormasyon mo sa Great Marshall Empire, sa tingin mo, ililigtas ka ng Great Marshall Empire. Siguradong may ipapadala para sakalin ka. You joining the Lonely Soul Organization now is your only choice, sana maintindihan mo na ang pagkuha mo sa bagay na ito ay hindi para pigilan ka, ngunit para lang maging responsable para sa buhay ng milyong-milyong tao sa Lonely Soul Organization. Kung magtaksil ka, hindi na lahat ay kailangang samahan ka to your death. Likewise, if other members give out your information, tapos hindi mo rin kayang panatilihing sama-sama ang pamilya mo, gusto mo rin ba lahat ng nasa Lonely Soul Organization maging loyal forever para rin sa ikabubuti ng lahat? Huwag mong sabihin kahit ako ay kumuha nito. Sabi ng matanda. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ka naniniwala na kalimutan mo ito, hindi ko sasabihin sa iyo kung gaano kalaki ang Lonely Soul Organization, ang kailangan mo lang malaman ay kung pumila ka ngayon, kapag nagtagumpay ka sa hinaharap, mabubuhay ka. Isang mas mabuting buhay kaysa sa iyo ngayon, tinataka ng hari at ang lupain. Hahaha, medyo naiintindihan ko, pagkatapos ng lahat ng kalokohan na ito, may balak kayong agawin ang trono. Tumawa ng malakas si Lance. Plot to agaw the throne. Mali, binabawi na lang natin kung ano ang nararapat sa atin,
Sige, putulin mo na ang kalokohan, kahit ako may dapat kunin, akala mo maiiwasan mo, kainin mo. Pagkatapos sabihin niyon, Lance naramdaman niyang may butil ng kung anong pumasok sa tiyan niya. Walang sinabi si Lance, ang kanyang buhay ay naipit sa kamay ng isang tao, ano ang isang Pildores lamang. Tanong ni Lance, ngayong nakain ko na ito, masasabi mo na sa akin ang totoo, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Hahaha, Lance, isa kang henyo? Ang aming Lonely Soul Organization, ang pinakakailangan namin ay ang ganitong uri ng henyo, ano pa ba sa tingin mo ang magagawa mo, syempre ito ay para hilahin ka. In the future to take back the world, may share ka rin sa credit, siguradong hindi ka malilimutan ng organisasyon, syempre, kaya mo. Nasa iyo kung gaano karaming kredito ang itatayo mo para sa organisasyon. So, ano ang mga kahihinatnan ng pag-inom ko ng tabletang ito? Muling tanong ni Lance. Ang pill na ito, na tinatawag na faithfulness pill, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, wala itong anumang side effect, sa halip ito ay isang magandang gamot, kung wala man, malapit ka nang makatuntong sa gitna ng Dengfeng realm. Hindi naman, ano ba talaga itong pill na ito? Sinabi ng matanda, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, ang buong Lonely Soul Organization, ang mga makakainom ng tabletang ito ay pawang mga henyo, sa palagay mo ba ay sinumang random na tao ang maaaring uminom nito? Ang tableta na ito, gayon paman, ay ginawa mula sa puso ng isang Emperor Beast na may 30,000 taon na puntos, at sapat na ito upang payagan kang pumasok sa gitnang yugto ng Deng Peak Realm. Gayunpaman, ang tabletang ito ay parehong mahusay na tonic at lason, ngunit ang lason ay dapat nasa ilalim ng epekto ng isa pang gas bago ito magkabisa. Kaya, hanggat hindi mo ipinagkanulo ang organisasyon, ang kinukuha mo ay isang gamot na pampalakas, at kung ipagkanulo mo ang organisasyon, ito ay magiging lason. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Lance, sana hindi mo ako bigwan. Hindi bale, anyway, I don't have any good feelings towards the Great Martial Empire royal family. In that case, I'll just join you and plot to agaw the throne. Bumaba ang mukha ng matanda habang mariing sinabi, Lance, tandaan mo, huwag mong sabihing mali, hindi kami nagbalak na agawin ang trono, binabawi namin ang lahat ng pag-aari namin. Naku, mabuti na lang ibalik lahat ng meron tayo. Okay na ang iba. Teka, para makauwi na ako bukas. Si Lance ay abala sa pagtatanong. Sabi ng matanda, binago ko na ang plano ko para sa iyo, para makauwi ka na, ngunit tandaan mong huwag mong ibunyag ang iyong pagkatao, kung hindi, mamamatay ka lang, dapat alam mo kung ano ang mangyayari kung ang mga tao sa alam ng Great Martial Empire na miyembro ka ng Lonely Soul Organization. Nanlumo si Lance at tumango. Kung ganoon, wala ba akong kailangang gawin? Wala ba akong binigay na assignment sa division? Sabi ng matanda, hintayin mo ang abiso ko sa lahat, offline mo ako, at wala kang makikinig sa utos ng kahit sino maliban sa akin, ang secret code word natin para sa joint is, noong na may tigre sa bundok. Oh, isang huling tanong, sa katunayan, ininom mo ba ang tabletang iyon? Umirap ang matanda, kalokohan, ang sarap na tonic, akala mo kahit sino ay makakain nito. Oh, lumipad ang matanda. Si Lance ay nakaupong mag-isa sa silid. What the hell? What the hell is this? Okay lang ako? Paano ako naging miyembro ng balak na agawin ang trono, kung malantad ang pagkakakilanlan na ito, natatakot akong sumunod sa akin ang pamilya Jinyan. Hanggang sa dulo, sayang. Medyo nanlumo si Lance. Gayunpaman, ang maharlikang pamilya ng Great Martial Empire na gumagamit ng mga lektura, pagsasanay, at mga taktikang ito para sadyang akitin ang mga tao na pumunta at pagkatapos ay patayin ng henyo, ang pagsasanay na ito ay talagang nakakagalit. Kung hindi sinabi ng matandang ito ang totoo, gagawin ni Lance, hindi ko alam na may ganoong kadiliman, ngunit ito ay isang bagay na hindi maihayag ni Lance. Ngayong naisip na ito ni Lance, talagang maswerte siya, kung hindi niya kinailangan na maging mahinahon at malalaman din na naramdaman niya ang 7 beses ng layunin, natatakot ako na sana ay nasa Yellow Spring siya. Daan na. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi mahalaga kung sumali si Lance sa grupo na nagbabalak agawin ang trono. Bukod dito, ngayon lang nalaman nila
Bukod dito, ngayon lang nalaman ni Lance na ang imperial na pamilya ng Great Martial Empire ay ang Yuan clan at ang tinatawag na Yuan Jia, na humabol sa Leaky Fish, ay nagpakita na ang taong pumuksa sa buong pamilya ni Lance ay may kaugnayan sa ang imperial na pamilya. Sa makatuwid, si Lance ay may higit na dahilan para sumali sa grupo na nagbabalak na agawin ang trono. 1335. Hindi na ito nisip ni Lance nang maramdaman niya ang mainit na pagdaloy mula sa kanyang tiyan. Agad na umupo si Lance at maingat na naramdaman ang mga epekto na dulot ng tableta. Ang tableta ay isang 30,000 taong gulang na Emperor Beast Heart, tiyak na regalo ito sa Snow para kay Lance. Isang gabi, tahimik na nauunawaan ni Lance, ang Emperor Beast Heart Pill ay tila nagpaparamdam sa bawat cell ng Lance ng lahat ng bagay sa labas ng mundo. Ang epekto ng Emperor Beast Heart, pati na rin ng sinumang henyo, ay upang mapagbuti ang kakayahan ng isang tao na makita. Sa gayon ay naiintindihan ang isang bagay, at pagkatapos ay masira. Kinaumagahan, binuksan ni Lance ang kanyang mga mata. Sa isang gabing ito, 2 beses naramdaman ni Lance ang layunin ng gitnang yugto ng Peak Ascension. Yay! Malapit na akong tumuntong sa Mid-Peak Ascension. Natuwa si Lance sa loob. Tahimik na naunawaan ni Lance ang isa pang oras, at sa wakas, si Lance ay ganap na humakbang sa gitna ng Peak Ascension. Ang kaharian sa katawan ni Lance ay nagbago rin ng malaki, at ang kanyang aura ay ibang-iba na sa dati. Sa sandaling ito, sa isang partikular na silid sa kabilang kalye mula sa ina ito, ang matandang lalaki kagabi ay nagpakita ng isang ngiti. Ang batang ito, talagang mataas ang kanyang talento, tila ang kandidato para sa bloodletting plan, ay kailangang mapalitan. Pagkasabi noon ay naglakad na ang matanda. Knock knock. May kumatok sa pinto ng kwarto ni Lance. Third kuya, gising ka na ba? Oras na para maghanda para bumalik. Okay, bababa na ako. Nang maligo si Lance, bumaba siya para kumain ng almusal, pagkatapos ay naghanda na para umalis pa uwi. Wait! Biglang sabi ni Jinyu. Pangalawa kuya, ano ba? Ikaw, ang iyong kaharian. Haha, pangalawang kapatid, kagabi, 2 beses ko pang naramdaman ang mid-stage intent kaya humakbang ako sa mid-stage ng Peak Ascension. Ano? Parehong natigilan sina Jinyu at Dwayne. Alam mo, 9 na beses na itong naramdaman ni Jinyu, at pagkatapos na makinig sa lecture sa loob ng 3 buwan, hindi pa rin niya naramdaman ang huli. Si Lance, sa kabilang banda, ay minsan lang naramdaman nang dumating siya. Dito, at nang siya ay bumalik, siya ay humakbang na sa gitna ng kanyang tuktok. Baliw ka talaga. Sabi ni Jinyu. Haha pangalawa kuya, ewan ko ba kung bakit ang bilis ko, pangalawa kuya, ikaw din, cheer up mo, o sige balik na tayo. Agad na pumunta si Lance sa gate ng lungsod. Sina Jinyu at Dwayne ay tumingin kay Lance at bumantong hininga, ang mga tao ay higit pa sa mga tao, mga galit na tao, si Lance ay wala pang 60 taong gulang at tumuntong sa gitnang yugto ng Dengfeng, tila ang Golden Silk City ay pupunta na. Hindi siya ma-accommodate. Nag-aalala si Lance kay Bella, kaya nang bumalik siya, nagmaneho siya ng walang tigil saglit, hindi nagpapahinga kahit minsan sa daan. Katulad nito, makalipas ang mahigit 1 buwan, nakauwi na si Lance. Sina Jinyu at Dwayne, ang makakasama lamang ni Lance sa paglalakbay, kaya pagdating nila sa bahay, sila ay pagod na pagod. Bella. Nagmamadaling umuwi si Lance. Honey. Tumingin si Lance kay Bella, masaya ang kanyang puso, nang siya ay pumunta, si Bella ay 2 buwan pa lamang na buntis, ang kanyang tiyan ay hindi pa rin nakikita, nang siya ay bumalik, ang kanyang tiyan ay malaki na, ito ay higit pa sa 9 na buwan, at mangganganak na siya sa loob ng kalahating buwan. Bella, buti na lang hindi pa siya nangganganak, buti na lang nakabalik ako. Sabi ni Lance habang niyayakap niya si Bella. Akala ko, hindi ka na makakabalik sa nakaraan. Masayang sabi ni Bella. Mamamatay ako para makabawi. Tingnan mo, sinasabi ang mga hindi magandang bagay, ang sanggol ay dapat na sa kalahating buwan, ito ay kung paano mo tinatanggap ang sanggol. Bah!
Ba? Nagkamali ako. Daddy. Daddy. Sa sandaling iyon, dalawang bata ang nasagasaan, sina Farish at Kyle. Si Farish ay sumigaw ng daddy at si Kyle ay sumigaw ng daddy dahil si Fiona ang nagturo sa kanyang daddy, habang si Elsa ay nagturo kay Kyle na sumigaw ng daddy. Kaya iba ang sigaw. Hahaha baby ko, wow, kalahating taon na pala, lumaki na kayong lahat ah. Tuwang-tuwa si Lance nang makita niya ang kanyang anak na lalaki at babae ay nakaramdam siya ng sobrang saya lalo na nang makitang nagbago sila ng husto. Ngayon si Farish ay 3 linggo na, at si Kyle, na 2 linggo ring gulang, ay nagsasalita na. Niyakap ni Lance ang mga bata ng ilang lap. Lumapit si Sally kasama ang mga bata sa kanyang mga bisig sa oras na ito. Anak ko. Si Lance ay abala sa pagkarga ng isang mabilog na puting sanggol at ang anak ay halos 1 taong gulang na. Maya-maya lang ay isang malakas na tawa ang nagmula sa di kalayuan, hahaha, third brother, bumalik ka na. Si Yusuf iyon. Kuya. Third kuya, nabalitaan ko na nakapasok ka na sa gitna ng peak ascension. Hehe, oo. Tumango si Lance. First, 60 taong gulang na mid-peak ascension, natatakot ako na wala ang buong kasaysayan ng Golden Thread City ah. Sobrang papuri si Kuya, salamat sa pag-aalaga sa pamilya ko sa nakalipas na kalahating taon. Anong mga salita ang sinabi ng ikatlong kapatid? Kuya, please have some tea inside. Third kuya, hindi nagmamadali. Napakaganda ng panahon ngayon, at ang ganda ng mood ng lahat, bakit hindi tayo makipag-spar kay kuya, kahit alam kong hindi ako kaparehan ni third brother, gusto kong malaman kung gaano kalakas ngayon si third brother. Mabuti. Pagkatapos ay matututo ako, ang pangatlong kapatid na lalaki ay hindi ko sinasadyang hayaan ako, gumamit ng mas maraming lakas gaya ng mayroon ako, gusto ni kuya na makita ang pinakalakas na lakas ng ikatlong kapatid. Sabi ni Yusuf. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, Kuya, ang pinakamalakas kong lakas, ngunit ang buhay ng isang tao ay mawawala. Kuya, mag-ingat ka. Casual na nag-sword si Lance. Wala nang oras si Yusuf para mag-react, at sa malakas na tunog, natangay siya ng 100 metro palayo ng espada ni Lance, at ang buong katawan niya ay mukhang dukha, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang kapa ay parang pulubi. Si Lance ay abala sa paglalakad at sinabing, Kuya, pasensya na po, ako. Nothing. Si Yusuf ay medyo nanlumo, hindi dahil sa paggawa ng ganoong gulo, ngunit dahil hindi man lang niya maharangan ang espada ni Lance, hindi lang niya ito maharangan, ni hindi niya makita ang mga mata ni Lance. Espada, at bago niya makita kung anong uri ng diskarte ang espada ni Lance, lumipad na siya palayo. Ngayon lang, matapang niyang sabihin na isa itong cut and dice, nasaan ang cut and dice na ito, malinaw na naghahanap ng pang-aabuso, kaya naramdaman ni Yusuf na namumula ang kanyang lumang mukha. Kuya, ako, hindi ko talaga inaasahan ito. Sabi ni Lance. Ngumiti si Yusuf, third brother, okay lang, dahil sinabi ko sa iyong ilabas mo ang buong lakas mo, bakit kailangan mong sisihin ang sarili mo? Buong lakas. Ano? Hindi ba binigay lang ni third brother ang buong lakas niya? Abala si Yusuf sa pagtatanong. Hinawakan ni Lance ang kanyang ulo at tumango, oo, ginamit ko lang ang buong lakas ko. Gayunpaman, ang mga salita ni Lance, sa isang sulyap, ay sadyang nagpanggap, at sinabi niya iyon upang iligtas ang mukha. Malungkot na sinabi ni Yusuf, third brother, hindi ko kailangan na bigyan mo ako ng mukha gusto kong malaman ng totoo, inilabas mo ba talaga ang buong lakas mo? Well, actually, nag-shoot lang ako ng random sword. Bang! Naunang bumagsak si Yusuf sa lupa. Kuya, ano bang problema mo? Malungkot na sinabi ni Yusuf, huwag mo akong tulungan, hayaan mo akong umiyak ng tahimik saglit. Kuya, anong ginagawa mo? Hindi ba dapat ako umiiyak, akala ko binigay mo ang lahat, kaya nabigo ako at halos hindi ko matanggap, pero sabi mo random sword lang, mas mabuting hayaan mo na akong mamatay.
Kuya, bakit ka naghihirap? Walang imak na tumawa si Lance. 1336. Makalipas ang kalahating buwan, ipinanganak si Kaylee Lee. Isang batang lalaki ang ipinanganak. Binigyan ito ni Lance ng pangalan, Fang Lei. 1336. Makalipas ang kalahating buwan, ipinanganak si Bella. Isang batang lalaki ang ipinanganak. Binigyan ito ni Lance ng pangalan, Ferdinand. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang taon. Sa taong ito, si Lance ay nagsanay ng martial arts araw-araw at sinasamahan ang bata. Isang gabi, biglang bumaril ang isang dart sa kwarto ni Lance. Nagmamadaling tinanggal ni Lance ang note sa dart. Ang tala ay nakasulat, alam kong mayroong isang tigre sa bundok, sasalubungin kita sa kakahuyan sa likod ng bahay. Agad na dumating si Lance sa kakahuyan sa likod ng bahay, kung saan nakatayo doon ang isang matandang lalaki. Magbigay galang ka sa senior. Bullhead, isang taon na simula nung huli kitang nakita. Ay, oo, muntik ko nang makalimutan na member pala ako ng Lonely Soul Organization, ano ba kasing misteryoso? Looking for me this time, I'm sure there's some kind of mission. Tumango ang matanda, oo, 2 tao ang nakaayos mula sa itaas para isagawa ang planong pagdurugo, at isa ka na doon. Ano ang plano ng bloodletting? Tanong ni Lance. Huwag ka nang magtanong, kailangan mo lang gawin ang bahaging ipinaliwanag sa iyo. Okay, at ano ang bahagi na kailangan gawin para sa akin? Sasama ka na ngayon sa akin sa Imperial City ng Great Martial Empire para lumahok sa paligsahan sa pagpili ng manugang ni Prinsesa Isabel. Gusto kong matagumpay kang tumayo mula sa hindi mabilang na iba at sa huli ay maging manugang ni Prinsesa Isabel. Natuwa si Lance, Senior, nagkamali ka, hayaan mo akong pumunta sa martial contest para kumuha ng nobya. Maaari mong sabihin iyan, ngunit hindi ito isang ordinaryong paligsahan sa militar para mag-imbita ng kasal, dapat kang maging manugang ni Prinsesa Isabel, magtagumpay ka man o hindi ay seryosong makakaapekto sa tagumpay ng planong pagdurugo. Hindi mapag-aalinlangan ang sabi ng matanda. Malungkot na sinabi ni Lance, Senior, natatakot ako na ang gawaing ito ay hindi angkop para sa akin, mayroon na akong pamilya, tulad ng nakikita mo, mayroon akong 8 asawa, at 4 na anak ngayon. Oh, Bullhead, maingat kitang sinuri, sa buong Lonely Soul Organization, ikaw ang pinakaangkop para sa misyon na ito. Huwag kang maglakas loob na magdahilan, ang misyon ng Lonely Soul Organization ay hindi dapat tanggihan. Damn it, bakit sa tingin mo ako ang pinakaangkop? Nag-aatubili na sabi ni Lance. Oh, dahil ikaw ang may pinakamataas na posibilidad na maging manugang ni Yuan Ying. Una, ang iyong edad, 60 taong gulang lamang. Pangalawa, ang iyong talento, napakahusay. Pangatlo, ang iyong hitsura, ang buong Lonely Soul Organization, kabilang sa ang mga lalaking nasa ganitong edad, ay itinuturing na pinakamaganda, kaya ang misyon na ito, ay walang iba kundi ikaw. Damn, hindi magandang maging gwapo. Sige, Bullhead, dapat kang maging masaya sa pagtanggap ng ganoong kagalang-galang na misyon. Binibigyan kita ng 3 araw ngayon, pagkatapos ng 3 araw, sumama ka sa akin sa Great Martial Empire. Paano ang pamilya ko? Nandito ang pamilya mo, may branch tayo ng Lonely Soul Organization sa Golden Thread City, kung talaga may panganib, ang Lonely Soul Organization na ang bahala sa iyong mga alalahanin para sa iyo. Siyempre, kailangan mong baguhin ang iyong identity sa pumasok ka sa kabisera, ang pangalan mo ay Cyrus, sa daan patungo sa Imperial City, ibibigay ko sa iyo ang mga detalye ni Cyrus, dapat pamilyar ka sa kanila, kaya huwag mong ipahalata. Oh! Laging nag-aatubili si Lance na gawin ang ganoong bagay sa loob dahil iiwan niya ang kanyang mga mahal sa buhay at mapapalitan din ang kanyang pangalan. Gayunpaman, sa kabilang banda, kailangan ni Lance ng mga bagong hamon, at kung mananatili siya sa Golden Silk City sa lahat ng oras, kahit na makakasama niya ang kanyang pamilya araw-araw, walang mga bagong pagkakataon. Kinailangan ni Lance na maging abala upang kahit na may mga pagkakataon, saka lang niya ito makakaharap,
walang mga pagkakataong may hatid sa kanya sa pamamagitan ng pananatili sa Golden Silk City araw-araw. Sa pag-iisip ng ganito, walang choice si Lance kundi pumunta sa isang misyon. Ito rin ay magiging isang mas mahusay na paraan upang mahanap ang kanyang pinagmulan. Pagkaraan ng 3 araw, gumawa ng dahilan si Lance na maglalakad siya sa ibang bahagi ng Great Marshall Empire at maaaring tumagal ng ilang taon bago siya bumalik para walang mag-alala. Dahil doon, dinala ni Lance ang Little Fire at umalis sa Golden Silk City. Ang matandang iyon ay naghihintay na kay Lance sa hangganan ng Golden Silk City. "Cyrus, dumating ka na," tawag ng matanda. Magsisimula ka na bang mamuhay sa ilalim ng pangalang Cyrus ngayon? Oo, dapat masanay ka kagad sa pangalan, at kapag narinig mo si Cyrus sa hinaharap, dapat ang unang reaksyon mo ay ang malaman na tinatawag ka nito. Let's go! Habang papunta tayo sa Imperial City, ibibigay ko sa iyo ang mga detalye ni Cyrus, kaya dapat pamilyar ka sa kanila. Nagtanong si Lance, totoong tao ba si Cyrus? Oo, pero namatay siya sa murang edad. Para sa kaligtasan mo, marami pa tayong ginawang tagumpay. Ipinanganak ka sa mahirap na pamilya noong bata ka, may nakababatang kapatid ka, mukhang pambansang kagandahan. Si Lance ay abala sa pagtatanong, talaga bang may kapatid na babae si Cyrus, o gawa-gawa lang ito? Kung ginawa mo ito, bakit ka naging kapatid ng bansa? Sinabi ng matanda, talagang may kapatid na babae si Cyrus, ngunit namatay din ang kanyang kapatid noong bata pa siya. Kung namatay ang ate niya noong bata pa siya, bakit ka gumawa ng kwento tungkol sa pambansang kagandahan ng kapatid niya? Tandaan mo na sinabi ko sa iyo noon na ang mga taong nagsagawa ng planong pagdurugo sa iyo sa pagkakataong ito ay dalawa, ang isa ay ikaw, at ang isa ay kapatid ni Cyrus. Ikaw at ang kapatid ni Cyrus ay umaasa sa isa't isa, at pareho may mga namumukod tanging talento. Dinala mo ang iyong kapatid na babae at pumunta sa Imperial City upang lumahok sa paligsahan ni Prinsesa Isabel para i-recruit siya, at ang iyong kapatid na babae, nakasama mo. Nang maglaon, nakilala ng iyong kapatid na babae si Zoltan. Pagkatapos, nahulog ang Yuan Chief in love with your sister, and your sister married the Yuan Chief. So far, halfway successful ang plano mo sa bloodletting. Sandali, ayon sa iyo, kung magiging manugang ako ni Yuan Ying, malamang na matagal akong manirahan sa Imperial City. Oo, maaaring 30 o 50 taon, o 70 o 80, o kahit 100. Pupunta ako. Agad na tumalikod si Lance, sino ba talaga ang gumawa nito? Hindi ba ito ay isang undercover na ahente, at ito ay 100 taon? Hoy, bullhead, anong ginagawa mo? Hindi ko gagawin, hindi ko kayang gugulin ang napakaraming kabataan ko para sa ilang malungkot na organisasyon ng kaluluwa. 100 taon mula ngayon, magiging lolo na ang anak ko, baka patayin mo rin ako. Sabi ni Lance sa isang nagninangas na boses. Kumunat ang loo ng matanda, bullhead, hindi matatanggihan ang misyon ng organisasyon. Kung talagang tumanggi ka, papatayin ka talaga ng organisasyon, pati ng pamilya mo. Senior, tinatakot mo ba ako? Cyrus, hindi ako ang nananakot sa iyo, kundi ang organisasyon. Cyrus, huwag kang matuwid, tsaka, hindi ko naman sinabi na kailangang maging mga dekada, baka ilang taon para makumplito ang plano ng bloodletting. Okay. Nagpatuloy si Lance sa kanyang paglalakad, ngunit sa loob ng puso ni Lance, palihim niyang sinabi, hindi pa rin sigurado kung maaari akong maging manugang. Pagdating ng oras ng paligsahan, magpapakatanga ako. At hayaan na lang ang sarili kong bumagsak sa halalan. Wala pang 2 buwan, dumating si Lance sa Imperial City ng Great Marshall Empire. Makalipas ang mahigit 1 taon, muling dumating si Lance sa imperial na lungsod. Cyrus, sumama ka sa akin. Sinundan ni Lance ang matandang iyon sa isang ordinaryong tirahan sa imperial na lungsod.
Pagkapasok ni Lance sa tirahan, sa looban ng tirahan, nakita niya ang isang babae na nakasuot ng napakagandang damit na lalaki na nakatayo sa labas ng courtyard na nagpapakain sa mga nakakulong na loro. Ang babaeng ito ay nakasuot ng panlalaking damit, ngunit hindi niya naitago ang kanyang kahanga-hanga. Kagandahan. 1337. Wow! Magandang babae. Napakurap si Lance, at alam ni Lance na ito ay isang magandang babae sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa gilid ng kanyang mukha. Narinig ng babaeng iyon ang boses ni Lance at niliinggan niya ang kanyang ulo, bahagyang tumaas ang kanyang kilay, hindi siya nagsalita, ngunit naiintindihan na niya kung sino ang taong dumating. Siguradong iyon, ang kasama niya sa misyon. Sa misyon, ay ang kanyang kapatid na si Cyrus, at siya ang nakababatang kapatid na babae na si Chuyu. Nabalitaan ko na si Cyrus ay gwapo rin, at ayos lang talaga. Sa sandaling iyon, isang matandang babae ang lumabas mula sa likod na bulwagan at sinabi sa matandang iyon, Chen Xiang, bumalik na kayo. Ang matandang babae na iyon ay tumingin kay Lance at ngumiti, ito ang codename Bullhead, ha? Si Chen Xiang ay nagre-rekomende sa iyo na gawin ang misyon na ito, mukhang mayroon kang magandang hitsura. Sinabi ng matanda kay Lance, Cyrus, ito ay codename na Blazing Horse, maaari mo na lang siyang tawaging Yang Maria. Oh, Junior Cyrus, magbigay ng respeto kay Yang Maria. Ngumiti ang matandang babae, Cyrus, hindi mo kailangang maging magalang, halika, ipapakilala kita. Tiningnan ng matandang babae ang babaeng nakasuot ng panlalaking kasuotan at sinabing, siya ay codename na Little Grass, ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay si Chuyu, siya ay kapatid ni Cyrus, kayong lahat ay pamilyar sa isa't isa, ang tinutukoy ko ay ang impormasyon. Manam, pamilyar sa isa't isa. Tumango si Lance, at kahit ano pa man ang codename na iyon, ipinagpatuloy niya ang pagpapakain sa lorong iyon, hindi tumingin ang kanyang mga mata kay Lance. Tumingin muli si Lance sa codename Little Grass, nakasuot ng maingay na puting damit na lalaki, napakaganda niya, may kakaibang atraksyon, hindi maipaliwanag na pakiramdam. Kahit na si Lance ay isang matandang driver, medyo nakaramdam siya ng paggalaw. By the way, itong codename na Little Grass, the realm is the middle stage of Dengfeng, just like Lance, at hindi ko alam kung ilang taon na siya. Maaaring nakita niyang maang kahulugan sa mga mata ni Lance at ngumiti, codename Little Grass, 58 ngayong taon. Wow shit! Nagulat si Lance, mas bata pa siya sa kanya. Ang matandang iyon, si Chen Xiang, ay nagsabi, Cyrus, Chuyu, pagkatapos ng kainan na ito, opisyal na kayong magsisimulang makipagkita sa mga tao bilang sina Cyrus at Chuyu. Ang pagkain na ito ay itinuturing na pagkakataon para sa inyong lahat na makilala ang isa't isa, at pagkatapos mong kumain, aalis ka sa lugar na ito at hindi mo na malalaman. Oo. Mabuti. Sa restaurant, Lance, Chen Xiang, Yang Ma, codename Little Grass, silang apat ay nakaupo sa isang mesa ng 8 immortal, may ilang maliliit na pagkain sa mesa, nagbuhos si Chen Xiang ng isang baso ng alak para kay Lance. Ilipat natin ang chopsticks, toast sa iyo, kabayo sa kabayo. Pagkatapos nilang kumain, si Lance at codename Little Grass, umalis silang dalawa sa residence mula sa likod. Mula noon, hindi na alam ang lugar na ito, maliban kung tapos na ang misyon. Tanong ni Lance, munting damo, saan tayo pupunta ngayon? Codename? Ako si Chuyu, hindi Little Grass. Ate saan tayo pupunta? Humanap ka muna ng ina matutuluyan, makalipas ang 10 araw, magsisimula na sa dagat ang pagpili ng manugang ni Prinsesa Isabel. Oh, okay. Nga pala, ate hindi ba tayo magmumukhang seryoso, sabay tayong pupunta sa isang misyon, di ba pwedeng magpakita ng konting ngiti? Walang oras. Okay? So what's your real identity, then? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Hindi ko sasabihin sa'yo kung sino talaga ako. I'm not in the mood to know who you really are. Pagkasabi nun, mabilis na naglakad si Cold Grass at pumasok sa isang inn. Damn!
Nakaramdam ng inip si Lance, itong codename Grass. Na may malamig na mukha, kung hindi dahil sa kanyang kagandahan, matagal na siyang gusto ni Lance. Gayunpaman, habang mas malamig at asero ang hitsura niya, mas nakita siya ni Lance na puno ng pagkahumaling. Si Lance ay nagmamadaling huminahon, ibinalik ang kanyang ulo at sinabing, "Ano ba, nanloloko ako? Paano ako mag-iisip ng ganyan, ba. Pumasok si Lance sa inn, at ang codename Little Grass ay nakapag-book na ng 2 silid sa itaas, room number 38 at 39. Codename Little Grass inabot kay Lance ang room sign at sinabing, "Yours." Siya na mismo ang kumuha ng numerong iyon 38 at umakyat sa itaas. Sabi ni Lance sa kanyang puso, 38. Sa sandaling ito, sa Great Marshall Empire, sa isa pang nakatagong mansyon. Isang magandang babae ang nakaupo sa isang pavilion na tumutugtog ng violin. Ang babaeng ito ay tila nadidistract, at may kasama siyang isang babaeng kamukha ng isang katulong. Hindi nagtagal, pumasok ang isang matandang babae. Ang matandang babae na ito ay ang parehong babae na nakilala ni Lance kamakailan na may codename na Laima at tinawag siyang Yang Maria. Pagkatapos niyon ay pumasok si Yang Ma sa pavilion, agad siyang lumuhod at sumamba, slave servant, si the princess. Tumalikod ang babae at sinabi kay Yang Ma, "Hindi na kailangang maging magalang, hindi na ako prinsesa." Nagsalita ang babae na may hindi maipaliwanag na kalungkutan sa kanyang mukha, na para bang may tinatago siya at isang bagay na hindi niya makakalimutan. Sa loob ng kanyang puso. "Kamahalan, ingatan mo ang iyong katawan. Naiintindihan ko." Baka sa mata ng babae ang sakit. Ilang taon na ang nakalilipas, nang bumalik siya sa Great Marshall Empire, hindi nagtagal ay nalaman niya ang isang balita na nagpadurog sa kanyang puso. Nahanap ng Great Marshall Empire ang machine treasure chest na personal niyang ibinagsak sa dagat noon, at higit sa lahat. May mga buto ng bata sa kaba ng kayamanan ng makina na natagpuan ng Great Marshall Empire. Maluha-luha na ang babae sa pag-iisip ng mga buto ng bata na namatay sa gutom na buhay sa kahon ng kayamanan ng Oregon, at tila naiisip niya na ang bata ay namamatay na mag-isa sa madilim na kahon na iyon. Biglang napahawak sa poste ang isang kamay ng babae, namumula na naman ang mga mata ng hindi niya namamalayan. Ang babaeng katabi niya na parang babae ay abala sa pagsasabing, "Madam, huwag mo nang isipin yun, ilang dekada na ang nakalipas." Phew! Huminga ng mahabang hininga ang babae at sa sakit na sinabi, "Anak, inay, pasensya na. Lady Princess, you have to mourn. We still have great things to do. As long as we all, the old courtiers of the former dynasty, will be found together, we will surely able to over the Yuan clan." Sabi ng babae, "Yung bloodletting plan na sinasabi mo kanina, napili na ba ang mga kandidato?" "Napili na ito, and it's already officially underway. Those two, they're both very distinguished people, and I'm sure they'll be able to successfully break into the Yuan clan." "Oh, may kailangan ka ba sa akin?" "Your Highness, ilang taon ka palang nakabalik, kaya ingatan mo muna ang sarili mo. Maraming tao sa organisasyon na gagawa ng mga bagay na ito, at ipinagbili ng Crown Prince na dapat kang alagaan ng mabuti. Nasaan siya ngayon ng biyenan ko? Kailan ko siya makikita?" "His Highness the Crown Prince is inconvenienced to show himself, kaya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, makikita niya ito, kaya please be at ease, Your Highness." Dumating si Lance sa silid 39. Pog! Nakahiga si Lance sa kama, nakaramdam ng kaunting kalungkutan sa kanyang sarili. Ano ang tawag dito? Maayos na siya sa bahay kasama ang kanyang asawa at mga anak, ngunit ngayon ay binago niya ang kanyang pangalan at sumunod sa isang grupo ng mga underground na organisasyon na nagbabalak na agawin ang trono. Kung alam ng mga tao, natatakot ako na ang buhay ng buong pamilya ay kailangang isaalang-alang. Si Lance sa sandaling ito, tiyak hindi niya makita ang kanyang hinaharap, at medyo nalilito sa ang sandali. 1338. At sa sandaling ito, sa katabing silid na numero 38. Ang codename na Little Grass na iyon, nakakapagtaka,
katulad ni Lance, nakahiga sa kama, ang mga mata ay medyo nalilito, ang lalaki sa katabing silid, bagaman sa panlabas ay kapatid niya, ngunit pagkatapos ng lahat, isang walang kaugnayang estranghero. Sa katunayan, codename na Little Grass's milk name, tinawag itong Little Grass. Sinabi sa kanya ng ina ni Xiao Cao mula pa noong bata pa siya na bago siya isinilang, may finger marriage contract, at ang kabilang partido ay isang prinsesa ng dating dinastiya, na mabuting kapatid sa kanyang ina. Noon, ang prinsesang iyon nanganak na ng isang lalaki, at sinabi ng prinsesa sa kanyang ina na kung siya ay mangganganak ng isang babae, siya ay magiging kanyang manugang. Sa kasamaang palad, ang magagandang panahon ay hindi nagtagal, at sa sandaling siya ay tumuntong sa isang taong gulang, ang dating dinastiya ay bumagsak, at hindi mabilang na mga maharlikang anak at apo ang namatay, kabilang ang maharlikang prinsesa at ang batang lalaki na ikinasal sa kanya noong ang kanyang mga daliri. Ibinalik siya ng kanyang ina sa kanayunan, kung saan siya nakatira, at ang kanyang ama, tiyuhin, lolo, at maraming mga kamag-anak ang lahat ay namatay nang magkasama nang bumagsak ang dating dinastiya. Sa makatuwid, lumaki siya na kinasusuklaman ang imperyo ng Duo, ang angkan ng Yuan kung tutuusin. Iyon ang dahilan kung bakit handa siyang maging miyembro ng Lonely Soul Organization at handang tanggapin ang kaayusan ng organisasyon na makalusot sa loob ng Yuan clan at maging isang babae ng Yuan Sheikh. Tutulungan niya ang Lonely Soul Organization at sisirain ang Yuan clan kahit na nangangahulugan ito na isakripisyo ang kanyang katawan, ang kanyang kadalisayan. Si Grass ay nakatuon sa martial arts mula pa noong siya ay bata, at pinalaki siya ng kanyang ina na parang isang batang lalaki, kaya siya ay may tiyaga na mayroon lamang maraming mga lalaki. Knock knock. May kumatok sa pinto habang si Little Grass ay nakahiga sa kanyang kama, bored sa kanyang mga iniisip. Binuksan ni Little Grass ang pinto sa kanyang silid, nakita lamang si Lance na nakatayo sa pintuan. Para saan? Naku ate, hindi naman sa gustong istorbohin ka ni kuya, ninas na si kuya, wala talaga akong kausap kundi ikaw. Anong gusto mo? Dahil magkapatid na tayo, hindi ba pwedeng pag-usapan na lang? Walang dapat pag-usapan, you and I are merely on a mission together. Gayunpaman, pumasok pa rin si Lance sa silid ng Little Grass, ano ba, pakiramdam ni Lance ay maiinip pa rin siya sa kanyang isip. Walang choice si Little Grass kundi isara ang pinto sa kwarto dahil sa takot na maakit ang atensyon. Ngumiti si Lance, sa totoo lang, ano ba talaga ang misyon mo? Nagbibihis ka ba bilang babae at gusto mo ring sumali sa recruitment ng manugang? Personal preference lang ang pagbibihis ko bilang babae o lalaki, walang kinalaman sa misyon. Nako, kakaiba talaga, halatang napakaganda mo, bakit ang hilig mong manamit bilang lalaki, pero nakakamangha naman na manamit ka bilang lalaki. Hinaplos ni Lance ang kanyang baba at nanood. Wow! Biglang hinugot ni Grass ang kanyang espada at itinutok ito kay Lance, hindi ako, ayoko. Anong logic? Babae ka? Hindi ka man lang maiinis kapag tinitigan ka ng lalaki, tomboy ka ba? Anong lesbian? Tomboy, ikaw ang may gusto sa babae. Ituloy mo ang pagsasalita ng walang kaparirikan at puputulan ko ang iyong dila, bullhead, at huwag mo akong sisihin sa hindi kita babala, hinding-hindi ka magiging katapat ko. Ngumiti si Lance. Hey Ellie, kumpiyansa ka, sige, alisin mo ang espada. Inalis ni Xiao Cao ang espada, talagang nagtaka si Lance kung ang babaeng ito, nakaranas ba siya ng ilang uri ng iritasyon, kung hindi, bakit parang lagi siyang bitter at puot. Dinadala ni Lance ang napakabigat na pasanin ng matinding away ng pagpuksa, ngunit hindi ko nakikita si Lance na ganito Umupo si Lance sa kanyang silid at nagtanong, Little Cow. Tawagin mo akong Chuyu. Napatingin si Little Grass kay Lance. Okay, Little Rain, that, I take the liberty to ask you, ikaw, balo ka ba Ikaw, Ikaw ang balo. Nanlumo si Xiao Cao,
paano naisip ni Lance na siya ay isang balo, hindi pa siya nalantad sa kahit anong damdamin ng lalaki o babae mula noong siya ay bata, siya ay tinagustuhan ang mga lalaki, pabayaan na ang mga lalaki, isa lang ang layunin niya, ang maging mas malakas. Narinig ko na sinabi ng senior na nagngangalang Chen Siyang na ang layunin mo ay makilala si Imperial Elder Sun Yuan mo, pagkatapos ay akitin siya, at sa wakas ay maging babae niya, tama ba? Alam mo na at nagtatanong pa. Xiao Yu, sa tingin mo ba sulit para sa isang Lira, Siya Kao? Sa tingin mo ba sulit para sa isang napakagandang babae na tulad mo na ibigay ang kanyang katawan para sa misyon ng isang underground na organisasyon? Ikaw ay naging babae ng panganay na apo ng emperador, baka mangganganak ka rin ng isang lalaki at isang babae para sa siya, naisip mo na ba? Medyo natarante si Little Grass, hindi niya naisip ang mga tanong na ito, naisip niya lang na gawin ang lahat para matulungan ang Lonely Soul Organization at makumplito ang plano ng bloodletting. Ang plano sa pagpapadugo ay isang napakahalagang hakbang para sa Lonely Soul Organization upang ibagsak ang pamamahala ng Yuan Clan at hindi ito dapat mabaygo. Gagawin ko ang lahat para sirain ang Yuan Clan. Sayang. Bumantong hininga si Lance, ang underground na organisasyong ito ay masyadong malupit, at ang napakagandang babae na tulad nito ay talagang makababa. Tinitigan ni Little Grass si Lance at sinabi, pagkatapos magsimula ng paligsahan sa pagpili ng manugang, kung hindi ka maglakas loob na gawin ang iyong makakaya at ipagkanulo ang tiwala ng organisasyon, tiyak na papatayin kita. Ngumuso si Lance, Little Rain. Ituturing ko iyon bilang isang hindi sinasadyang pangungusap, kung sasabihin mo ang isa pang salita tungkol sa pagpatay sa akin sa susunod, magiging bastos ako. Lumabas si Lance sa silid ni Lyra. Walang utang na loob na babae. Bulong ni Lance, ang puso ni Lance ay sumasakit para sa kanya na ibigay ang kanyang katawan para sa isang underground na organisasyon, ngunit siya ay mabuti, siya ay talagang isang lobo at hindi marunong maging mabait. Ang Lonely Soul Organization, kay Lance, ay isang underground na organisasyon lamang, kung si Lance ay hindi pinilit na sumali dito sa araw na iyon, tiyak na hindi sasali si Lance sa underground na organisasyong ito, bagaman hindi gusto ni Lance ang Yuan Clan at maaaring maging isang kaaway, ngunit hindi na kailangang maghiganti si Lance sa pamamagitan ng pagsali sa isang underground na organisasyon, may iba pang paraan si Lance. Sa kanyang puso, nangako si Lance na hinding-hindi niya gagawin ang kanyang makakaya upang makipagkompetensya para sa pagpili ng manugang, patungkol sa kung mabibigo ang planong pagpapadugo, talagang walang pakialam si Lance, mas nag-aalala siya tungkol sa possibility na kung naging manugang nga siya, malamang ilang dekada na siyang manugang, nakakatakot isipin. Umalis si Lance sa ina at lumabas para maglakad-lakad para mawala sa isip niya ang mga bagay-bagay, may 10 araw pa bago ang halalan ng manugang, napakahirap. Hindi nagtagal pagkatapos maglakad sa kalye, biglang nakakita si Lance ng isang pamilyar na mukha sa harap ng karamihan. Si Yuan Jia, nako, nakita ako ni Yuan Jia sa dati kong kontinente. Noong Secmaster pa lang ako, itong son-in-law selection, kapag nakita niya ako, tapos na ako. Hindi, kailangan kong hanapin. Isang paraan para patayin siya. Agad na sinundan ni Lance si Yuan Jia na iyon at natuntun siya, alamin kung saan siya unang nakatira. Naalala ni Lance na siya ay isang pinangalan ng Sullivan, ibig sabihin, maaaring hindi siya pinangalan ng Yuan noon, ngunit kalaunan ay ibinigay niya ang kanyang apelyido na Yuan at pinangalan ng Sullivan. Sinundan ni Lance si Yuan Jie sa labas ng isang marangyang royal residence na may nakasulat na Yuan Jie Residence, sa pinto. 1339. Si Lance ay umalis sa Yuan Jie Mansion sa ngayon, ito ay araw, hindi angkop para sa kanya na kumilos. Gabi na, mula sa bintana ng inn, lumipad palabas ng silid si Lance, at sa dilim, maingat na nagtago si Lance at nagtungo sa mansion ni Yuan Jie. Pagdating niya sa tirahan ni Yuan Jie, pinagmasdan muna ni Lance ang nakapalibot na lugar sa loob ng mahabang panahon, sinisigurado na hindi siya makatakas bago makalusot sa tirahan ni Yuan Jie.
Nag-observe si Lance nang hindi bababa sa isang oras bago mahanap ang pinakaangkop na pasukan para makalusot sa Yuan Jia Mansion. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay nasa gitna din ng peak ascension, at bagamat kakapasok lang niya, ang mga ordinaryong tao ay hindi makakahanap ng anumang bakas sa kanya. Matapos makalusot si Lance sa tirahan ni Yuan Jia, dumiretso siya sa pinakamarangyang courtyard sa tirahan dahil tiyak na manirahan si Yuan Jia sa pinakamagandang lugar. Nakahanap si Lance ng mga damit ng isang katulong kaya madali na iyon at hating gabi na kaya hindi na siya makakasagasa ng kahit sino maliban sa mga gwardya. Tahimik pumasok si Lance sa isang malaking silid. Sa kwarto, may isang lalaki at isang babae ang nakahiga sa kama at natutulog. Ang lalaki ay si Yuan Jia, ang babae ay hindi kilala at mukhang bata pa. Sa isang iglap ay tumama si Lance at natamba ang babae, nang imulat ni Yuan Jia ang kanyang mga mata at agad na gumulong. Gayunpaman, si Lance ay isang mid-dengfeng powerhouse, paano siya makakatakas kasama niya? Gustong sumigaw ni Yuan Jia, ngunit hinawakan ng kamay ni Lance ang kanyang leeg, na naging imposible para sa kanya na makagawa ng anumang ingay. Gulat na tumingin ang mga mata ni Yuan Jia kay Lance, dahil nakasuot ng panggabing damit si Lance at nakatikip ang mukha, kaya hindi niya alam kung sino iyon, hindi siya makapaniwala, paanong may malakas na lalaki sa gitna. Nangrurok upang mahanap siya. Tinampol ni Lance ang kanyang palad at si Yuan Jia ay nawala ng malay. Gusto sana siyang patayin kaagad ni Lance, ngunit biglang nagbago ang isip ni Lance. Dahil gusto ni Lance na humanap ng lugar para ma-interrogate ng maayos si Yuan Jia, marahil, maaaring matuto si Lance mula sa kanya tungkol sa kanyang pinagmulan at sa kanyang mga kaaway, kahit na naghinala na si Lance na ang kanyang mga kaaway ay ang Yuan clan, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay hindi nakumpirma, at hindi alam ni Lance kung anong uri ng pamilya siya noon. Tinali ni Lance si Yuan Jia sa kanyang likuran at lumabas ng silid. Iniwasan ang mga gwardya at sinundan ang landas na kanyang pinasukan noon, umalis sa bahay ni Yuan Jia. Dinala ni Lance si Yuan Jia at pumasok sa isang walang tao na silid sa isang berdeng bahay, pagkatapos ay isinara ang mga pinto at bintana. Karaniwan, walang makakahanap ng kahit ano sa isang berdeng bahay, pagkatapos ng lahat, ang isang berdeng bahay ay isang napakagulong lugar, na may daan-daang mga silid, na makakaalam kung aling silid ang walang tao. Nagwisik si Lance ng isang tasa ng tsaa sa mukha ni Yuan Jia, at natahimik si Yuan Jia. Ikaw, sino ka? Huwag kang sumigaw, baka mas mabilis kang mamatay. Senyor, ako? Ano ba ang nasaktan ko sa iyo? Umaasa pa rin akong ipahayag ito ng senyor. Panik na sabi ni Yuan Jia. Sinabi ni Lance, gusto mong malaman kung sino ako. Mabuti. Agad na pinunit ni Lance ang kanyang maskara. Saglit na parang pamilyar si Yuan Jia na para bang nakita na niya ito sa kung saan. Ano? Hindi mo na maalala. The Townsend School, alam mo pa ba? Ah, ikaw pala. Naalala kaagad ni Yuan Jia na ilang taon na ang nakalilipas, pumunta siya sa isang kontinente sa kabilang bahagi ng malayong karagatan upang pauksain ang Tangshan School at natagpuan din ang mga buto ng isang batang prinsipe ng dating dinastiya, isang Emperor Taizuan. At ang taong ito sa kanyang harapan ay ang pinakamataas na pinuno ng isang sekta noong panahong iyon. Oo, ako nga, parang ikaw. Pag-isipan mo. Ikaw, hindi ka ba nasa malayong lugar na iyon? Ito ba ay pinuno ng isang sekta, bakit ka nandito, at malinaw kung natatandaan, hindi mo pa nararating ang Grandmaster Perfection. Ngumuso si Lance, mayroon akong malakas na talento, nasira ko na dito, may problema ka ba dyan? Ito ay imposible, paano ka magiging napakabilis, at walang paraan na mayroong isang henyo sa isang lugar kung saan naruroon ang mga katutubo. Biglang parang may naisip si Yuan Jia. Tumawa si Lance, iniisip mo na hindi ako dapat ang tumutulo na isda na hinahanap mo, hahaha. Yuan Jia shook his head in disbelief, I don't believe it, that little prince, he's already dead, even the bones are found, there's no way na buhay pa siya.
Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, sinabi mo lang ang munting prinsipe, ano ang ibig sabihin nito? Ah! Yuan Jia, sasabihin ko sa iyo ngayon, ang hinahanap mong isda ng pagtagas ay ako, ang orihinal na kaban ng kayamanan ng makina, ang bagay na tinakasan ko noong bata pa ako, ang mga buto ng bata sa loob, natagpuan ko ito mula sa isang matuwid village. Tapos nagsinungaling sa'yo, hindi ko akalain na maniniwala ka talaga at umalis ka na may kasamang dibdib. Ano? Fake yan. Oo, fake. I disguised it with my own hands. Of course, the box was real. And so were the child's clothes and everything inside it, except for the bones. Oh my God, so that little prince, ikaw talaga. Wow! Kinurot ni Lance at hinawakan si Yuan Jia saglit. Yuan Jia, hindi ko maalala ang nangyari noong bata ako, pero hindi ko makakalimutang maghiganti. Bumalik ako sa pagkakataong ito para hanapin ang kaaway ko. Yuan Jia, ikaw ang pumatay sa buong pamilya ko. Right. Well, mamamatay ka na. Wait. Abala si Jian Jia sa pagsigaw. Mayroon kang anumang huling salita na sasabihin. Nagkamali ako. Unjustly accused, what are you unjustly accused of? You would come to me as a fish of omission, that means may malapit kang relasyon sa kaaway ko, go to hell. Sandali lang, inosente talaga ako, ang pumatay sa buong angkan mo noon, wala talagang kinalaman sa akin, wala pang 10 taong gulang ako noon, paano ako magiging kaaway mo, gayong ginagawa ko naman. May apelyidong Yuan ngayon, pero apelyido lang ang ibinigay sa akin, hindi Yuan ang tunay kong apelyido. Sabi ni Lance, kaya, ang pumatay sa buong angkan ko ay ang Yuan clan. Oo, ngunit wala itong kinalaman sa akin, mangyaring huwag mo akong patayin, munting prinsipe. You call me little prince, ano nga ba ang ginawa ng pamilya ko noon? Ah, ikaw? Miyembro ka ng Shang clan? Ang royal family ng Great Martial Empire ng dating dynasty. Pagkatapos ng kalahating araw na makipagkulitin, ang pamilya ko ay talagang isang maharlikang pamilya mula noon. Nagulat si Lance, ngunit makatuwiran, ang angkan ng Yuan ay isa na ngayong maharlikang pamilya, kaya tiyak na nawasak ang imperial na pamilya ng dating dinastiya. Nagtanong si Lance, paano mo malalaman na mayroon pa ring tumutulo na isda sa kabilang panig ng malayong karagatan? Si Yuan Jia ay abala sa pagsasabing, isang kaibigan ko ang nagsabi nito sa akin, ang kaibigan kong iyon ay minsan ding pumunta sa tabi mo, hahanapin kanya, kapag nahanap kanya, maaari niyang i-claim ang merito mula sa Yuan clan, sa kasamaang palad, hindi niya ito nahanap. Maya-maya, pumunta ako doon, at tulad ng alam mo, ako ay isang tagapagbigay ng apelyido, hindi isang tunay na miyembro ng angkan ng Yuan, kaya ang aking katayuan ay napakababa, at kailangan kong gumawa ng merito, kaya naman nagpunta ako doon para hanapin ka. Bagamat hindi kita nahanap, nakita ko ang iyong mga buto at hindi bababa sa natukoy ang impormasyon tungkol sa pagkamatay mo, ang isda ng pagkukulang, kaya kinuha ko rin ang kredito para sa ito. 1340. Galit na tanong ni Lance, ano ang tawag sa kaibigan mo? Medyo naghinala si Lance na ang matandang lalaki na nakahuli sa kanyang amo noon ay ang kaibigan na sinasabi nitong si Yuan Jia. Siya, ang pangalan niya ay Lei Huang, siya ang pinuno ng Golden Sun City, ang Lei Xing family. Matapat na sabi ni Yuan Jia. Tangina, tiyak na siya ang pumatay sa aking Panginoon, hindi ko siya patatawarin. Sabi ni Lance habang nakapikit ang mga ngipin. Sinabi ni Yuan Jia, Your Highness, Little Prince, kaibigan kong si Lei Jing, nang bumalik siya mula sa lugar na iyon, nagdala siya ng isang alipin kasama niya, ang alipin na iyon, maaari bang ito ang iyong Panginoon? Anong sabi mo? Nagdala siya ng alipin. Oo, sinabi niya na babalik siya sa isang itim na dyaw, huminto upang magpahinga sa 12-dosenang mga isla sa daan, na nagdadala ng isang alipin kasama niya upang paglingkuran siya. Nagulat si Lance, ang aliping iyon, maaaring si Master.
Noon, may mga balibalita tungkol sa pagkamatay ni Ding Rose sa mga ilog at lawa, ngunit walang nakarinig na nagsabing nakita na nila ng sariling mga mata ang Noon, may mga balibalita tungkol sa pagkamatay ni Denver sa mga ilog at lawa, ngunit walang nakarinig na nagsabing nakita na nila ng sariling mga mata ang bangkay ni Ding Roa. Si Lance ay abala sa pagtatanong, nakita mo na ba ang aliping ibinalik niya? Nang pumunta ako sa Pamilya Lay sa Golden Sun City mahigit 10 taon na ang nakalilipas, sinabi iyon ng kaibigan kong si Lay G, ngunit hindi ko pa nakikita ang alipin, sa palagay ko marahil ay pinatay na siya ni Lay G, pagkatapos ng lahat, kinuha niya. Isang alipin na kasama niya para lang may mapagsilbihan sa pagbabalik, at natural na wala siyang silbi pagdating sa pamilya. Anak ng asungot. Galit na galit si Lance, ngunit sa kanyang puso, hinihiling pa rin ni Lance na sana ay hindi namatay ang kanyang amo, kung hindi, napakasakit para sa kanyang asawa na mag-isa at malungkot. Gayunpaman, wala pang oras si Lance para mahanap ang kanyang amo, kapag nakahanap siya ng oras, pupunta si Lance sa Pamilya Lay sa Golden Sun City. Kung mamatay ang kanyang amo, lilipulin ni Lance ang buong Pamilya Lay, kung hindi namatay ang kanyang amo, si Lance lang ang makakapatay ng layaway na iyon ng mag-isa. Tinanong muli ni Lance si Yuan Jia, ano pa ang alam mo tungkol sa aking pagkakakilanlan? Ako, ang alam ko lang na ang iyong ama ay ang dating imperial na apo, at ang iyong lolo ay ang imperial na prinsipe. Ang lolo ko ang crown prince, so wouldn't that mean, ako ang main lineage ng Shang clan? Tama, kamahalan, batang prinsipe, payagan mo akong umalis. Tanong ni Lance, isasaalang-alang ko lang na palayain ka kung sasagutin mo ako ng tapat. Tinatanong kita ngayon, may buhay pa ba sa aking angkan ng siyang maliban sa akin? Marami naman. Ano, marami? Oo, pagkatapos ng lahat, noon ang imperial na pamilya, na may malaking populasyon, kahit na ang Yuan clan ay nakipaglaban ng husto upang patayin silang lahat, marami pa rin ang nakatakas. Bukod dito, mayroong isang nakatagong organisasyon na tinatawag na Lonely Soul, na kung saan ay nabuo ng angkan ng Shang at ng mga matandang courtier ng dating dinastiya. Itong Lonely Soul, ngayong lumalago na ang kapangyarihan, ay unti-unting nagbabanta sa dominasyon ng Yuan clan. Talagang nagulat si Lance. Makalipas ang kalahating araw na panggulo, ang underground organization na iyon, pamilya niya ang gumawa nito. Talagang walang masabi si Lance, maaaring ito ay ang providence ng underworld, nag-aayos para makapasok si Lance sa solitary soul at tumanggap din ng isang mahalagang misyon. Lonely Soul. Oo, ngayon ang Great Martial Empire, ay tinutunton ang mga miyembro ng Lonely Soul Organization, kapag natuklasan, poksay ng angkan. Ang Yuan clan. Mumuso si Lance. Munting prinsipe, pakiusap bitawan mo ako. Pagsusumamo ni Yuan Jia. Tumawa si Lance, bitawan mo, at pagkatapos ay maaari kang pumunta sa ulat at hulihin ako, at pagkatapos ay maaari mong makuha ang kredito, tama? I swear I will never, and I will be grateful if you let me go. Pumunta ka sa impyerno. Sa sumunod na segundo, dinurog ni Lance ang bungo ni Yuan Jia. Halos tapos na si Lance sa dapat niyang itanong, kaya para maiwasang matuklasan, dapat niyang tapusin siya. Matapos patayin ni Lance si Yuan Jia, mabilis siyang umalis sa eksena at bumalik sa inn. Anong ginawa mo? Pagkapasok ni Lance sa silid ng inn, narinig niya ang isang boses, at kasabay nito, isang espada ang nakatutok sa leeg ni Lance. Ito ay tiyak na Little Grass. Oh, Little Grass? Pangalawang beses mo na akong tinutukan ng espada. I asked you, what did you go to do? You're part of the organization now, and I have to know every move you make. Bakit ko pa ipapaalam sa iyo? Sabi ni Lance. Kasi, hindi ko alam kung magta-traidor ka sa organisasyon. Betray the organization, funny, bakit ako magta-traidor sa organisasyon?
Sinabi ni Lance sa kanyang puso, ako ay isang batang prinsipe, kung hindi sinakop ng Yuan clan ang Great Martial Empire, kung gayon si Lance ay maginhawang magsisilbing kanyang Imperial Zuan Son ngayon. Ang Lonely Soul Organization ay dating isang underground na organisasyon sa isip ni Lance, ngunit ngayon ay iba na. Ngayon ay naramdaman ni Lance na ang Lonely Soul Organization ay kanyang tahanan at hinding-hindi niya ito ipagkakanulo. Dati, iniisip ni Lance na ang paligsahan sa pagpili ng manugang ni Prinsesa Isabel, casual na naglalako, hinding-hindi magiging manugang, magtagumpay man ang planong pagpapadugo o hindi, walang pakialam si Lance. Ngunit ngayon, nangako si Lance na tutulungan niya ang Lonely Soul Organization na kumpletuhin ang plano ng bloodletting kahit na ito ay nagbuwis ng kanyang buhay at nagbigay ng matinding dagok sa Yuan clan. Siyempre, kung ang Yuan clan ay hindi nasakop ang imperyo, kung gayon si Lance ay hindi magkakaroon ng napakaraming maalamat na karanasan, at ito ay magiging isa pang buhay sa kabuuan. Huwag ka nang magsalita at papatayin kita. Pagbabante ni Little Grass. Agad na kumilos si Lance at kinuha ang espada mula sa Little Grass, pagkatapos ay itinulak ang Little Quiz sa dingding, pagkatapos ay idiniin ni Lance ang Little Grass habang ang kanyang katawan ay nasa posisyon na mukhang malabo. Ngumiti si Lance, little girl, loyal ka talaga sa Lonely Soul Organization. But that's good. Don't worry. Loyal din ako sa Lonely Soul Organization. Palihim kang umalis sa kalagitnaan ng gabi, hindi ako naniniwalang loyal ka sa organisasyon, dapat ay isang undercover agent ka ng Yuan clan. Ngumuso si Lance, ikaw ang undercover agent, alam mo ba kung gaano ako galit sa Yuan clan? Kahit na hindi ako pumasok sa Lonely Soul Organization, haharapin ko pa rin ang Yuan clan sa hinaharap. Nakita ni Little Grass na si Lance ay hindi mukhang nagpapanggap at sinabing, seryoso ka ba? Kalokohan. Sabi ni Lance, kailangan ko pa bang sabihin sa iyo kung sino ang batang prinsipe? Sinabi ni Little Grass, okay, naniniwala ako sa iyo minsan, kung kumilos ka ng palihim sa susunod, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Natapos, at naghanda upang lumipad pabalik sa kanyang silid sa pamamagitan ng bintana. Teka. Si Lance ay abala. Ano pa? Tumawa si Lance, hiteng gabi na, kung narito ka, bakit hindi manatili at magmadali? Scram! Sa isang nakakasilaw na tingin, mabilis na lumipad palabas ng bintana si Little Grass, na para bang natatakot siyang may gawin talaga sa kanya si Lance, dahil pakiramdam niya ay hindi rin isang pangkaraniwang tao si Lance, at sa katotohanan iyon. Kinuha ni Lance ang kanyang espada, nakita niya na si Lance ay isa ring mahusay na manlalaban. Hahaha. Tumawa si Lance, at talagang gustong sakupin ang babaeng ito, para makita kung naglakas loob pa rin siyang magmukhang malamig sa harap ni Lance. Oh.